Mainit-init na balita ngayong linggo. Sa darating na Kamandag 2025, muling gagamitin ng Estados Unidos ang kanilang Advanced Missile System na tinatawag na NMESIS. At tulad ng dati, sa lupa ng Pilipinas ito isasagawa. Para sa ilan, isa lang itong bahagi ng regular na joint military exercise. Pero kung titingnan nating mabuti, malaki ang implikasyon nito. Hindi lang sa larangan ng depensa, kundi sa mas malawak na isyu ng soberanya, seguridad at ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ang NMESIS o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay isang makabagong missile platform. Ground-based ito pero kayang tumarget at sumira ng barko mula sa napakalayong distansya. Pinapatakbo ito ng AI at ginagamit ang unmanned vehicles bilang launcher platform. Sa madaling sabi, matalino, mabilis at matindi ang firepower. Hindi ito ordinaryong gamit sa training. Ito ay sandatang panggiyera. Ngayong taon, sa ilalim ng Kamandag 2025, isa ito sa mga tampok na teknolohiyang isasama sa mga pagsasanay sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon sa ulat, layunin nitong palakasin ang kakayahan ng ating mga tropa sa interoperability o ang kakayahang magsanib puwersa sa aktwal na operasyon kasama ang mga kaalyado. Kung sa papel titingnan, maganda ang layunin. Palakasin ang ating militar, sanayin ang ating mga sundalo sa makabagong kagamitan, at ihanda sila sa mga posibleng banta. Lalo na't sa kasalukuyan, patuloy ang panggigipit sa atin sa West Philippine Sea. Pero tanungin natin, hanggang saan ang tunay na benepisyo nito sa atin? At hanggang kailan tayo magiging entablado ng paghaharap ng mga makapangyarihang bansa? Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na ginagamit ang NMESIS sa Pilipinas. Ginamit na rin ito noong mga nakaraang taon sa ilalim ng parehong exercise. Ngunit ngayong lalo pang umiinit ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, lalong nagiging simboliko ang paggamit ng ganitong klase ng sandata sa ating teritoryo. Hindi ba't sa bawat pagsasanay, sa bawat enhanced defense cooperation, unti-unti na tayong nagiging bahagi ng mas malawak na alitan, isang tunggalian na maaaring hindi natin sinimulan, pero tayo ang pinakaunang mapapagitnaan kung sakaling sumiklab? Tama, hindi natin itinatanggi ang halaga ng mga kaalyado. Sa panahong limitado ang ating sariling kakayahan, kailangang umasa tayo sa mas malalaking puwersa para sa suporta. At kung ang layunin ng mga ganitong exercise ay itaas ang kapasidad ng ating militar, dapat natin itong buksan sa diskurso. Pero ang tanong, pantay ba ang ugnayang ito? Tayo ba ang tunay na benepisyaryo o nagsisilbi lang tayong host nation na naglalagay ng sarili sa panganib, kapalit ng kaunting training, konting tulong, at minsan ay pangakong infrastructure na hindi rin naman malinaw kung kailan matatapos? Habang pinag-uusapan ng NMESIS, magandang balikan. Ilang beses na tayong naging saksi sa mga joint exercises na naglalayong protektahan tayo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin naibabalik ang kontrol sa mga pinag-aagawang isla. Hindi pa rin natitigil ang pagpasok ng foreign vessels sa ating karagatan. Hindi pa rin tayo nakakasiguro na kung dumating ang aktwal na tensyon, tayo ay tunay na poprotektahan o gagamitin lang bilang estratehikong lokasyon. Paano ang transparency? Na ipapaliwanag ba sa publiko kung ano ang nilalaman ng mga kasunduan? May konsultasyon ba sa mga lokal na komunidad kung saan isasagawa ang mga drills? May monitoring ba ng epekto nito sa kalikasan, sa seguridad at sa lokal na ekonomiya? Kaya habang pinupuri ng iba ang pagbabalik ng NMESIS sa Kamandag 2025 bilang simbolo ng matatag na alyansa, para sa iba naman, isa itong babala na baka tayo ay papalapit sa panganib na hindi natin kayang paghandaan. Kaya't habang tuloy ang Kamandag 2025, sana tuloy din ang pagiging mapanuri ng bawat isa. Hindi sapat ang manood, hindi sapat ang magbasa. Kailangan tayong magtanong, magsalita at manindigan.